na kahit ang Malacanang lumayaman pa rin. Tama po ba yan? Nakikita natin ngayon na dapat na natin kumilos. Ngayon po, ilalakas ko sa inyong dalawang rason kung bakit dapat tayo kumilos, hindi lang ngayon, pero sa November 30 sa Luneta. Una, ang malawakang pagkilos ng mamamayang Pilipino ang nagpe-pressure sa administrasyon na ito para ayusin ang gobyerno. Bakit? September 21, more than 500,000 ang kumilos para magkaroon ng pagbabago. Ever since then, meron pong mga kinulong, meron ng mga hearings, yung ICI, at na-pressure sila na bilisan ang kanilang gawain. Pero, ikalawa, kahit may sinasay silang gawin, yan meron silang naratibo na gustong ibenta sa atin. At yun ay ang pag-abkwento sa Malacanang at ni President Marcos Jr. Kahit may pressure tayo ngayon, hindi natin tutuloy-tuloy ito. Ang gustong gawin ng ICI, ng Ombudsman, isikreto ang mga proseso. Kahit may live streaming, hindi naman pinapakinggan, hindi binabahagi sa taong bayan. Kahit merong mga hinihiring, ay hindi natin nakita. Kaya po, ano ang solusyon para tuloy-tuloy na maramdaman ang galing ng taong bayan? Kailangan nating magpakita. Kailangan nating maging milyon-milyon. Kailangan nating dumami. Hanggang hindi maramdaman ng mga nasa Malacanang na okay lang ang kanilang mga kabagalan at ang pag-aabswento ng mga nasa ito. Ayun po ang ibig sabihin pag sinasabi natin, lahat ng sangkot dapat managot. Kaya po, mga taga-Rizal, mga asahan po ba natin na lahat na kayo ay kikilos sa November 30? Mga asahan po natin na ang iwan ni Andres Bonifacio, buhay na buhay ng November 30! Kaya naman, mga kabataan, pag-asa ng bayan, ang handa, ang nandito natin ngayon ay ang kinabukasan natin. Para ang kinabukasan natin ay matiwasay at totoong nakabubuhay, kailangan ang ating mga paan lumapak-takpak sa Luneta. Kailangan ang boses natin gamitin. Gamitin natin ang bata at tainga natin para pagsilbihan ang Pilipino, para magkaroon ng tunay na pagbabago at hindi na ang patuloy na paggamit ng kapangyarihan ng iilan. Lahat ng sakat! Dapat managot! Dapat managot! Lahat ng sangkot! Ang tao! Ang bayan! Bayan ay lumalaban! Ang tao! Ang bayan! Mga kasama, narinig po natin ang tagapagsalita ng Kabataan Party List na kung saan lahat ang layunin at hindi na mga kabataan. Mga kasama, sa kabila ng patuloy ng pagigipit ng mga komunisadong Antipolo, hindi magagabi ang mga representante ng ating probinsya ng Rizal. Mga kasama, hindi po tayo matitilan na tayo ay tinatanggalan ng karapatan sa publikong espasyo. Kaya naman sa pagpapatuloy ng programa, tinatawagan ang tagapagsalita ng bagong alyansa Pakabayan Rizal upang lahat ang komprehensibong kalagayan ng ating probinsya. Ang tao! Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Paalam na pagpati ay pinapabot ng bagong alyansa ng Pakabayan Rizal. Mga kababayan, tapos ko ito, ating napatukayan ang sama-samang pagkilang upang iparating at ipanawagan ang panawagan ng pagpapanagot sa mga kurakot. Mga kababayan, kahit ang ating saligang batas isinasaan sa Article 3
Section 4 na hindi kalaban nilikha ng batas na nagbabawal sa pamamahala sa pagtitipon-tipon sa pagtatayo sa mga asusasyon. Ang paglabag rito, ang pagbabawal ay isang uri ng korupsyon. Ganyan ang ating kalagayan, mga kababayan. At trasado pa ang ating mga nanunungkulan na nagbabayad sa fiscal order natin. I-okay natin ito sa malaganap na korupsyon sa ating bayan. Sa probinsya ng Rizal, nandyan nakamba ang mga demolisyon. Sa Kabaan, na 10 kilometro mula Bangan, Pasig, hanggang doon sa Taytay, kahit sa Taytay, nakamba ang demolisyon. Sa bahagi ng Lumang Arinda, sa Taytay, sa bahagi ng Barangay Santa Ana, nandyan ang demolisyon. Dito ba sa Antipolo, nariyan pa rin ang korupsyon. Nariyan ang pag-iisyo sa mga maralitak na alasyon na kung saan yung National Judging Court na siyang nag-securite. Tingnan natin sa ating mga kabundukan. Ariyan ang ating watershed na kontrolado at pinagordyahan ng mga militar ng 80 Infantry Battalion. Pagkat dito kanina, akala ng mga intelligence ng 80 Infantry Battalion, hindi namin sila kilala. Hanap niya kayo! Kanina pa namin kayo nakuhanan sa mga picture. Yung mga intelligence ng 80 Infantry Battalion, nabultot. Kanina pa, doon sa may Shamwais. Ang inyong mga pinagsasaot sa inyo ay nanggagaling sa Dakaw. Kung kamakailan lamang, una natin pinag-uusapan ang 600.12.5 na confidential intelligence man ng dating Vice President na si Sara habang gumugulong ang impeachment sa Kongreso. Tahimik si Marcos. Ngunit nang siya'y magsalita kamakailan lamang doon sa State of the Nation Address, ang salita niya ay maiyak kayo. Hindi na si Marcos na magsalita, ang Pangulong Marcos Jr. na maiyak kayo. Samantalang bilyon-bilyon ang inanakaw nila. Ang kanilang sawatan, tarian. Noong una, pinag-uusapan ng 2022 hanggang 2023 na kung saan ang budget sa infrastructure at flood control na 2.5 billion noong 2024 hanggang 2025 sa budget. Nariyan ang 3.7 infrastructure na pondo para sa kasama noon ang flood control project. Ang nanakaw rito ay kulang-kulang na 2 billion sa mga nanakaw na yan sa 2.5 billion hanggang sa 3.7 billion. Halos 2 billion dito ang ninakaw ng mga kurakot mula sa senador, congressman hanggang sa Pangulo ng Bansa ang pagnanakaw na yan. Pinatunayan ng lubutang ito si Congressman Saltico. Nagbayad siya at ng kanyang magbayad na yun sa nagkaroon ng mga mag-resign ay Executive Secretary at national budget ng ating bansa. Nakasawat sila ang nagsibagay sa nito dahil nilantad ni Saltico. Totoo ba sa hindi? Patunay lamang ito na malinaw na dyan ang kurakot ang nagawan. Mga kababayan, ang nagawan ay nagpapatuloy. Dito sa atin, biktima tayo ng pagnanakaw dahil ang mga program of operation ay kinukuha yan sa mga magitan ng mga pangungutang. Ang utang ng bansa natin sa kasalukuyan ayon sa Ibon Proctor Video
ay nasa 17.34 million na. Kung pagkakatihan natin ito mga Pilipino, kasama kayo, ang mga pulis, ang mga ops, ang mga traffic enforcer, pati ang mga PSP, lahat tayo mamamayan, maging ang mga bata, ay may utang na 152,000 pesos. Baon tayo sa utang, pati ang inyong mga anak ay baon sa utang. Kaya, hindi na masyado magpapalawin pa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nagpupugay at nagpapasalamat ang bagong Elsa Makabayan Rizal. Maraming salamat po. Serviso sa tao! Huwag gawing negosyo! Huwag gawing negosyo! Servisyo sa tao! Mga kasama, atin pong natutunghayan ngayong hapon ang sama-samang pagkilos ng mamamayang Rizaleño upang inaltag ang nanunood na korupsyon sa ating bansa sa ilalim ng administrasyon ni Marcos Jr. at ng mga Duterte, pati na rin ang korupsyon na nangyayari sa ating probinsya. Mga kasama, mapayapa tayong nag-oorganisa at naglulunsad ng protesta, ngunit sa kabila nito ay patuloy ang pangaharas ng mga kapulisan at ng mga OPS sa ating hanay. Sa kabila nito, hindi magpapatilan ang mamamayang Rizaleño at magpapatuloy sa pagkilos hanggat walang nakapanagot na mga kurakot sa ating bayan. Mga kasama, hindi nalalayo ang Rizal sa problema ng korupsyon. Naganap ang mining and quarrying operation sa bansa, sa ating probinsya. Sa kabila nito, lumog sa baha ang mga komunidad at ang simpleng mamamayang Rizaleño. Kaya naman, nahihintimo ang pagkahain ng mga ebidensya at paglalagdag sa mga naisala sa ating pamahalaan sa kanilang pagsasanegosyo ng ating gobyerno. Sa pagpapatuloy ng ating paglaba, inaanyayahan sa harapan ang tagapagsalita ng anak bayang Rizal. Lumalakas, lumalawak, lumalaban, anak bayan! Mga kababayan, pinagpapugayan po ng anak bayan Rizal ang mamamayang Rizaleño dahil matagumpay tayong nakapaglunsad ng kilos protesta sa harap ng Kapitolyo. Mga kababayan, kagabi ho, naglunsad ng modyanang Antipolo dito sa lungsod ng Antipolo. Mga kababayan, pinapakilala ko naman ho sa inyong lahat ang hari ng korupsyon na si Bongbong Marcos. Kung may hari ng korupsyon at kung may reyna ng korupsyon, meron tayong mining queen. Mga kababayan, kilala natin ang pamilyang Inares. Mga kababayan, 3 dekada na ho na nanunungkulan ang pamilyang Inares sa probinsya ng Rizal. Mga kababayan, ang pamumuno ito, ang kawalan ng mga kababayan, kababayan natin ang galing ng bayan. Hindi lamang kay Marcos Jr., kay Sara Duterte, kundi sa pamilyang Inares na siyang puno at sadari ng pagkasira ng kamundukan ng Sierra Madre. Mga kababayan, 2010 pa lamang, sinabi na sa atin ng pamilyang Inares, tutol sila sa malawakang mining at quarry operations. Kung talagang tutol kayo, kayong pamilyang Inares, bakit hanggang sa kasalukuyan, dumarami ang quarry at mining operations? Naniniwala ba tayo, mga kasama at mga kababayan, na tutol ang pamilyang Inares sa mining at quarry operations? Huwag na ho tayo magplastikan. Lantad na sa publiko
na kahit anong sabihin nyo sa mga interview ninyo sa media na kayo ay di umano ay tutol sa mining and quarry operations. Bakit hanggang ngayon, dumarami ang nagkakaibang sa kabundukan? Mga kababayan, para ho sa kaalaman ng lahat, ang pamilyang Inares, kabalikan ang mga militar nito sa 80th Infantry Battalion at 2nd Infantry Division kung saan nagtatayo ng mga higanteng mga proyekto sa kabundukan ng Sierra Madre. Tulad na lamang mga kababayan ng Wawa Dam kung saan natapakan ng pamilyang Inares ang Enrique Quezon at ang pamilyang Quionago. Mga kababayan, ang mga operasyon dito, mga kababayan, ang mga proyektong ito ay nagpapalayan sa mga katutubong tumagat. Mga kababayan, natutumayan natin kung kanino ba talaga dapat naglilingkod ang mga kababayan. Mga kababayan, tayo biktima ng malawakang pagbaha. Tayo ang sumasalo at sumasalo sa kahirapan sa buhay. Pero bakit parang tayo bawal ng bayan ng galit? Mga kababayan, ang galit ng mga bayan ninyo ang taktika ng namupunong pamilyang ito. Mga kababayan, sa mga orphan poor communities kung saan pangunay biktima ng malawakang baha dahil sa pagkalbaw sa kabundukan. Ano ho ang ginagawa ng state forces? Mga kababayan, Mga panawagan! tayo ng kahirapan. Biktima tayo ng malawakang baha. Pero bakit? Parang kami ang kriminal dito. Kriminal ba ang ipaglaban ng Sierra Madre? Hindi krimen ang ipagtanggol ang kalikasan. Ayan po ang malinaw sa atin mga kababayan. Hindi krimen ang ipaglaban ang mamamayang Rizaleño. Hindi krimen ang ipaglaban ang kabundukan ng Sierra Madre. Ang tunay na krimen kaya naman mga kababayan, hindi lamang tayo sa tarangkahan ng Mendiola maniningil hanggang sa tarangkahan ng Kapitolyo hanggat nagpapatuloy ang kahirapan na maniningil ang taong bayan. Ang tao, ang bayan, Ngayon ay lumalaban! ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan! Pamilyang Inares! Korak, korak, korak! Pamilyang Inares! Korak, korak, korak! Pamilyang Inares! Korak, korak, korak! Mga kasama, malinaw ang tinig ng pamamayang Rizaleño. Ang nangungunang political dynasty sa ating probinsya ay nangunguna rin sa korupsyon sa ating bayan. Sa mining and quarry competition, sa kabila nito ay lubog na baha ang ating mga komunidad. Kaya naman, hindi dito matatapos ang sama-samang pagkilos ng pamamayang Rizaleño at pagtutuloy pa